Posibleng imbestigahan na din ng Kamara ang alkalde ng Bamban, Tarlac na nakwestiyon ng citizenship sa isang pagdinig ng Senado. Ayon naman sa COMELEC, kung mapapatunayan na nagsinungaling ang lokal na opisyal sa kanyang citizenship para tumakbo sa halalan, posibleng may kaharaping itong kaso. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Matapos mag-trending si Mayor Alice Guo na kino-question ngayon ang citizenship, ayon sa Commission on Elections, bagamat walang nire-require sa ligang batas na magsumite ng dagdag na dokumento para patunayan ang citizenship. Pero posibleng may kaharaping kaso raw si Mayor. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury sapagkat pinanumpaan po yung mismong Certificate of Candidacy. Ayon sa COMELEC, wala silang karapatan na tumanggi sa hinahain na Certificate of Candidacy sa kanila, basta kumpleto ang requirements. Sa kaso ni Mayor Guo, wala raw naghain ng disqualification case laban sa kanya noong siya ay kandidato pa. Nagpapail nga po sa amin dyan, iba sabi siya si Bathala, naniniwala sa bituin, naniniwala sa mga duwende. Pero hindi po pwedeng tanggihan ng COMELEC kahit nga po isang tao na 24 years of age. Tumatakbong presidente, tinatanggap po namin ang COC niya. Subalit paano kung may makalusot na peking dokumento at hindi naman talaga Filipino citizen? May posibilidad sapagkat hindi nire-require. Sabi nga ng Korte Suprema, nag-require dati ang COMELEC na mag-submit ng dagdag na requirement. Ano po yun? Certification na ikaw ay hindi drug addict. Dapat isubmit yun. Dineclare po na unconstitutional ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, huwag kang magpadagdag. Yung po ang kadahilanan kung bakit walang power ang COMELEC to motu proprio reject yung Certificate of Candidacy. Ang ilang kongresista sa Kamara, iginaalarma na ang umuusbong na issue. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, posibleng imbestigahan din ito ng Kamara. It's a possibility, no, to have a parallel investigation here in the House of Representatives because this is very serious and at the same time very alarming because imagine a Chinese, allegedly isa pong Chinese person was able to register herself, no, 17 years after na siya po ay pinanganak. So late registration po yun nangyari. Hirit pa ng kongresista, kailangan maghigpit ang COMELEC sa mga tinatanggap na kandidato. Kumbaga, look out ito, no, ng ating Commission on Elections. Dapat i-screen nila lahat ng mga kakandidato, no, na ngayong darating na midterm election. This is a very serious issue na hindi lamang about national security dahil meron na ho tayong mga allegedly Chinese persons or individuals na gustong pasukin pati yung paggogobyerno sa ating bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.